Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Matindi ang pagmamakaawa ni Dara kay Madam Amelia na huwag ibunyag ang katotohanan kay Jenny. Natatakot siyang kapag nalaman ni Megan, magagalit ito at hindi matatanggap na may ibang anak ang kanilang Amadeo at na sila'y ipinagkanulo. Ngunit hindi alam ni Amelia na matagal nang nalaman ni Megan ang katotohanan mas maaga pa kaysa kay Amelia mismo. Sa takot, nanatiling tahimik si Amelia, nagpa siya na sa tamang oras na lamang niya sasabihin kay Jenny. Nang makita ni Amelia si Jenny, na puno ng habag ang kanyang puso, alam niyang pinagkaitan si Jenny ng karapat-dapat na buhay ni Deo. Niyakap niya si Jenny ng may lambing. Humingi ng tawad si Jenny para sa mga nagawa ng kanyang ina na si Minchie, ngunit sinabi ni Amelia na siya mismo ang dapat humingi ng tawad sa masasakit na salitang binitiwan niya laban kay Minchie. Sa kabila ng kaalamang naghirap ang pamilya ni Jenny, biglang dumating si Megan at nakita ang pagmamahal ni Amelia kay Jenny. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, ngunit agad na umiwas si Amelia at hindi ibinunyag ang katotohanan. Pagkaalis ni Jenny, sinabi ni Megan na ayaw niya sa pagiging malapit ni Amelia kay Jenny. Pakiramdam niya'y kinukuha ni Jenny ang lahat, pati ang kanyang lola. Ipinaliwanag ni Amelia na walang makakakuha sa kanya. Ngunit mariing pinaniwalaan ni Megan na hindi dapat malaman ni Jenny ang katotohanan basta't siya ang nagbabantay sa kanyang lola. Samantala, sumiklab ang bagong gulo. Nakita ni Basti si Karen na nakikipag-away kay Yumi, nagdulot ng kaguluhan. Agad niyang ipinaalam sa kanyang ama at mabilis nilang inaresto si Karen at dinala sa istasyon. Nang marinig ang balita, nagmadaling pumunta si Minchie, galit na galit, lalo na't labis na naghihirap si Perry dahil sa mga ginawa ni Karen. Idineklara ni Minchie na hindi mapapatawad ang mga ginawa ni Karen sapagkat winasak nito ang buhay ng taong kanyang minahal. Inusisa niya si Karen. Mariing tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Dito, lalo pang gumulo ang ugnayan nina Amelia at Megan, Jenny at Minchie at Karen at Minchie. Lahat nakapulupot sa banggaan ng damdamin at katotohanan. Dahil sa galit ni Dara, ipinadala si Karen upang lumikha ng kaguluhan laban kay Jenny gamit si Megan. Ngunit sa huli, bumigay si Karen sa luha, sinabing iniwan na siya ni Dara, wala na siyang magawa. Samantala, nagmadaling tumawag si Megan sa kanyang ina na si Dara na nasa bahay at walang kaalam-alam na naaresto na si Karen. Ibinahagi ni Megan na nahuli ng pulisya ang kanilang tauhan. At kung magsasalita si Karen, mabubunyag ang lahat ng lihim nilang mag-ina. Galit na galit si Minchie. Sinugod si Karen, lalo na't si Perry ay naghihirap matapos ang operasyon. Nakiusap si Karen ng kapatawaran. Ngunit pakiramdam niya'y wala nang pakialam si Dara sa kanya. Nagtanong siya kung bakit siya ang dapat magdusa para sa mga krimeng ginawa sa utos ni Dara. Sa huli, nagpasya si Karen na sabihin kay Minchie na may nag-utos sa kanya. Natakot siya at napilitan dahil sa kanyang kalagayan, ngunit hindi iyon mula sa kanyang sariling kagustuhan. Ibinunyag ni Karen na may nag-utos sa kanya na hilahin si Jenny sa kaguluhan upang sirain ang kanyang reputasyon. Nagulat sina Minchie at Jenny at agad na nagtanong si Jenny, sino ang taong iyon? Handang magsalita si Karen nang biglang dumating ang isang abogado. Sinabing hindi na magsasalita si Karen ngayon at isang opisyal na pahayag na lamang ang ibibigay sa susunod. Lalong kumumplikado ang sabutan ni Dara at Megan.
ugnayan ni Jenny at Minchi, at pagbagsak ni Karen, lahat nakulong sa banggaan ng damdamin at katotohanan. Handa na sanang ikumpisal ni Karen ang lahat, ngunit biglang sinabi ng abogado na hindi siya magsasalita. Natahimik siya, iniwan sina Minchi at Jenny na walang sagot. Ngunit hindi sumuko si Jenny. Palihim niyang hinanap si Karen at tinanong kung sino talaga ang nag-utos sa kanya. Sinabi ni Karen na kilala ng kanyang ina na si Minchi ang taong iyon at miyembro siya ng grupong Rosabelas. Lalong lumalim ang hinala ni Jenny, pakiramdam niya'y si Dara ang nasa likod nito sapagkat ang kanyang ibang ninang ay palaging mabait sa kanya, samantalang si Dara lamang ang may galit kay Minchi. Mula rito, lalo pang nagkabuhol-buhol ang mga sinulid ng kwento ugnayan nina Amelia at Megan, Jenny at Minchi, at pag-amin ni Karen na naglatag ng entablado para sa mas malalaking pagbubunyag. Si Perry ay muling naharap sa panganib. Sa gitna ng operasyon, nakaranas siya ng matinding allergic reaction sa gamot at muntik ng mamatay. Agad siyang dinala sa ICU upang matukoy ng mga doktor kung ano ang nangyari at paano siya maitataguyod. Samantala, mas maayos ang naging kapalaran ni Karina dahil mabilis na nag-ayos si Dara ng abogado. Natakot si Megan na kung magsalita si Karina, mabubunyag ang lahat ng kanilang lihim bilang mag-ina. Kaya't binayaran ni Dara ang abogado upang hawakan ang kaso ni Karina. Iniwan si Minchi na walang impormasyon kung sino talaga ang nag-utos kay Karina. Lalong nainis si Minchi. Napagtanto niyang mahilap pa rin ang hustisya para kay Perry dahil madaling nakakalaya ang mga kriminal sa pamamagitan ng piyansa. Pagbalik sa ospital, ibinuhos niya ang kanyang sakit sa walang malay na asawa. Sinabi ni Minchi na ang hustisya sa mundong ito ay hindi kailanman pantay. Dito lalo pang kumumplikado ang sabwatan ni Dara at Megan, ugnayan ni Jenny at Minchi, at galit ni Karen. Lahat nakapulupot sa emosyon, paghihiganti at hustisya. Pakiramdam ni Minchi, ang hustisya ay para lamang sa mayayaman. Ang mga mahihirap na pamilya tulad nila ay walang karapatan, hindi man lang kayang tustusan ang gastos ng investigasyon. Lalo siyang nagpasya na pagalingin si Perry sapagkat nakasalalay ang kanyang buhay dito. Samantala, natuwa si Dara, naniniwalang nalutas na niya ang kanyang mga problema. Ngunit hindi na nakapaghintay si Madam Amelia. Determinado siyang sabihin kay Jenny ang katotohanan. Nagmakaawa si Dara na huwag, ngunit mariing sinabi ni Amelia na wala siyang karapatang pigilan ito. Ang dugo ni Jenny ay may dalang katotohanang hindi dapat itago. Naghirap si Jenny sa kahirapan habang sina Dara at Megan ay namuhay sa karangyaan at kasikatan. Diretsong nagtungo si Amelia sa ospital upang kausapin si Jenny. Tinanong niya, naisip mo ba kung bakit hindi ka kamukha ng iyong ama? Sagot ni Jenny, hindi porket hindi ako kamukha niya ay hindi na ako anak niya, ngunit nais ni Amelia na ibunyag ang katotohanan. Sinabi niyang kung nais ni Jenny ng sagot, tanungin niya ang kanyang mga magulang, lalo na si Perry. Naiwan si Jenny na naguguluhan. Biglang tumawag si Minchi kay Jenny, kaya't agad na umalis si Amelia. Ngunit tumatak sa isip ni Jenny ang kanyang mga salita. Tinanong niya ang kanyang ina, "Kayo ba talaga ang aking mga magulang?" Nagulat si Minchi, ngunit ipinaliwanag na kahit ano pa man si Perry ang kanyang ama, hindi iyon magbabago, sapagkat tiniis niya ang sakit at sakripisyo para sa buhay ni Jenny. Lalong lumalim ang misteryo ng pagkakakilanlan ni Jenny. Patuloy na nagtatago ng lihim si Dara, determinado si Amelia na ibunyag ang katotohanan, at si Jenny ay hati ang damdamin tungkol sa kanyang sarili. Palaging nasa tabi ni Jenny si Perry, sa bawat tagumpay at pagsubok, siya ang haligi ng lakas. Ipinaalala ni Minchi na huwag kalimutan kung sino ang nagsakripisyo para sa kanyang buhay. Ngunit may pahiwatig sa kanyang mga salita
at naramdaman ni Jenny na maaaring totoo ang sinabi ni Amelia. Nagpasya si Jenny na kakausapin ng direkta ang kanyang ama. Ngunit bigla niyang nabasa ang isang usapan sa cellphone ni Perry kasama si Minchie. Nagulat siya at hinarap si Perry tungkol sa kanilang pinag-usapan. Sinubukan ni Perry na itago ang katotohanan, ngunit nakita na ni Jenny ang lahat. Ngayon, nakabitin ang tanong, paano pa maitago ni Perry ang katotohanan? Papalapit na si Jenny sa pagkakaunawa na hindi siya tunay na anak ni Perry. Humingi ng tawad si Perry, sinabing hindi pa niya maipaliwanag ang lahat dahil nasa kritikal na kondisyon pa siya. Ngunit nangako siyang kapag siya'y gumaling, sasabihin niya ang lahat kay Jenny upang siya mismo ang makaintindi ng tunay na kwento. Dito, lalo pang lumalim ang misteryo at emosyonal na tunggalian. Patuloy na nagtatago ng lihim si Perry, naghahanap ng katotohanan si Jenny at desperado si Minchie na protektahan ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.